Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Yun pong palakpak para kay Jesus. Okay. Yung inyong palakpak kanina, okay naman na sa akin yun kung para sa akin. Oo. Pero kay Jesus kaya dapat the best. Pwede ko ba uling marinig yung the best na palakpak para kay Jesus? Ayun. Okay. Magandang hapon po. Ako may itchinat kanina, ang bati sa akin, good morning Nasanay na. Okay. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti? Paayos ng paayos? Papogi ng papogi? Payaman ng payaman? Padami ng padami. Amen. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ay Taste and See that the Lord is Good, Part 3. Part 3 na po ito. Kasi yung Part 1 po, we talk about gusto ng Diyos na makaranas tayo ng kabutihan niya. At hindi lang basta makita o marinig o mabalitaan, kundi gusto niya talagang maranasan natin. At napag-usapan po natin kung gaano kagusto ng Diyos na tayo'y paranasin ang goodness niya. Hindi lang niya gusto. Ang sabi nga ni Jesus, ibig ko. Okay? So, hindi basta gusto, kundi ibig ng Diyos na maranasan mo ang goodness niya. And 2 Sundays ago, pinag-usapan natin yung number 1, in order for us to experience, to taste and see the goodness of the Lord, pag-usapan natin na we need to believe and expect to taste and see God's goodness. Kailangang maniwala at mag-expect. Hindi po pwedeng nasasabihin mong naniniwala ka but you're not expecting. So magkasama iyon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, believe and expect. At nakita natin doon na in order for us na maranasan ang goodness ni Lord, kailangan din tayong matutong mag-antay sa Kanya. So yun po yung last Sunday pinag-usapan natin, wait for the Lord. At gusto ko rin ipaalala na sa pag-iintay, ang testing sa expecting ay waiting. So when we believe, we expect. And when we expect, sometimes we need to wait. Okay? At yun ang testing sa expecting, yung waiting. Kaya ang mga napag-usapan natin last Sunday, nabanggit ko po sa inyo na kailangan wag tayong mainip habang nag-iintay. At habang nag-iintay, kay Lord tumingin. Kasi kapag tumingin ka sa pitsa, tumingin ka sa bayarin, tumingin ka sa sitwasyon, maiinip ka talaga. At ang mga naiinip, usually sila yung mga mamans effort. Hindi na nag-aantay kay Lord, binabraso na. Okay? Ano pa? Para hindi mainip, panghawakan ang word. Panghawakan ang mga promises ni Lord. Sapagkat ang nangako ay tapat. At bagamat nagtatagal, tiyak namang mangyayari rin iyon. Okay. So, ngayon, pag-uusapan naman natin yung pantatlong paraan o pantatlong bagay na dapat nating gawin para lubos nating maranasan ang kabutihan ng Diyos. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Number 3, magtanim. Ayan. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na makapag-Sunday service. Bagamat di po namin yung nagawa kaninang umaga, pero thank you kasi in spite ng aming naging sitwasyon, biniyayaan niyo po kami na makapag-Sunday service pa rin ngayong hapon. Salamat kasi kahit ang panahon po ay ganito, biniyayaan niyo po ang bawat isa ng kakayanan at matinding kagustuhan na maka-join ng inyong gawain. Salamat, Lord. We ask forgiveness sa aming mga nagawang pagkakamali. Cleanse us with your blood. And thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. We declare your victory alone and the defeat of the enemy. Sa gawain po ninyong ito, kayo po ang magturo. Holy Spirit, manguna po kayo sa amin. And Lord Jesus, kayo lang po ang makilala, mahayag at mataas. We dedicate to you this Sunday service. Be blessed, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Sabi po sa Genesis chapter 8 verse 22, as long as the earth endures,
seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Pwede ba sabihin nating lahat, seed time and harvest? Sabi po dyan sa verse, Genesis, and we all know na ang Genesis ang pinakaunang book sa Bible. Unang book pa lamang, sinabi o nilinaw na agad ng Diyos ang isang prinsipyo sa kanyang kaharian. Okay, let me remind all of you that we are under a kingdom where there is a king, and that is our Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, we are under a kingdom. Ayan. At kung tayo ay nasa ilalim ng isang kaharian, may hari. And that is Jesus. Ngayon, isang prinsipyo sa kaharian ng Diyos ay ito, na hanggat may lupa, hindi daw matatapos ang pagtatanim at pag-aani. Okay? Kailangan maging malinaw sa atin ito. Bakit? At ano ang connection nito sa taste and see that the Lord is good? Kasi, if we want to taste and see that the Lord is good, kailangan natin magtanim, and that's letter A. Kung gustong makatikim, magtanim. Sabi po, sa awit 34:8, tiningnan ko po sa ang Biblia Tagalog 1978 version. Sabi po riyan, "O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti." Sa English nga, taste and see that the Lord is good. Pero para sakto sa pinag-uusapan natin, naghanap ako ng Tagalog version na sabi nga riyan, tikman. Everybody say, kung gustong makatikim, magtanim. Sino ho rito yung may mga mapupuno sa inyong bakuran? And usually, pag mapupuno, maraming bunga, depende sa panahon. Ano? Ito ang napansin ko. Pag may puno ka, at maraming bunga, madalas maraming nanghihingi. Ano? Ang isa lang bagay na kapansin-pansin diyan, pag sobra na yung nanghihingi, yung talaga namang sobra na yung nanghihingi, yung talaga namang oras ng ikatutulog mo, yung nangangatok at hihingi daw. Yung masyado na, abuso na, ika nga, at naiinis ka na, usually, ano ang sinasabi natin? Kung gustong makatikim, magtanim. Di ba? Hindi yung asa na. Kagaya niyang malunggay. Yung malunggay talaga napakahingiin niyan. To the point na oras ng iyong ikatutulog pagtanghali, merong tawag ng tawag sa inyo at hihingi ng malunggay. May kilala ako sa sarap ng tulog, ay biglang ginising ng kahanggan at nahingi nga ng malunggay. Alam ninyo, sa iyamot nung ginising ng alangan, kumuha ng malaking sanga ng malunggay at yun ang ibinigay. Iyan, itanim mo sa inyo. Kung gustong makatikim, magtanim. Ano ang pagtatanim? Ano yung pagtatanim na sinasabi? Kasi baka naman yung literal na pagtatanim ang inaakala yung pinag-uusapan natin dito. Pag Bible po ang tinanong kung ano ang pagtatanim po ay pagbibigay. Ayan, sabihin mo nga sa iyong katabi, ang pagtatanim ay pagbibigay. Sabi nga ni Jesus sa Lucas 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo upang kayo bigyan din ng Diyos. Magtanim kayo upang makatikim kayo ng goodness ni Lord. At alam niyo po, for us to experience the harvest, walang ibang paraan kundi magtanim. Bakit? Because seed is the only way for harvest to come. Walang ibang paraan para makaranas ng ani kundi magtanim. Isang malaking problema ng mga Kristiyano ay ito. Nag-e-expect ng harvest samantalang wala namang tanim. Kaya siguro kahit anong believe mo at expect mo at wait mo sa goodness ni Lord, ay wala. Nga. Bakit? Nag-iintay ng ani samantalang wala namang itinatanim. Are you there? Kaya
kailangan maging malinaw na ang natatanging nag-iisang paraan para makaranas ka ng ani ay ang magtanim. Pastor, bakit po ang mga maya o mga ibon, sabi ni Jesus, nag-aani pero hindi marunong magtanim? Oo nga. Kita ko rin nga yung mga maya sa amin Pag hinog na yung palay, aba, ipandaling-pandali doon Oh. Walang magawa ang may kanya. Talagang nag-aani sila kahit hindi sila nagtatanim. Oh. Di sabi oo nga pastor, bakit yon? Hindi naman nagtatanim pero naani. Isa lang naman ang sagot diyan. Kung kaya mo rin na mag-utay ng palay sa palayan ng may palayan, di sige lang, bumanat ka, at ewan ko lamang kung pag hindi 45 ay karben ng iyong abutin. Ang punto ko ito, yung ibon, wala mang bait yun. Kaya yung nagtanong sa akin, hindi ko sinasabing wala ring bait ha. Seed is the only way for harvest to come. Alam niyo po ba yung binhi o yung seed? Wala siyang ibang purpose kundi mag-generate ng ani. Yun lang yun, wala na siyang ibang purpose. At pag hindi niya nagawa ang purpose niya, nalulungkot siya and there is something wrong either sa kanya o sa nagmamay-ari sa kanya. Okay. Kasi mapapansin ninyo, tingnan ninyo yung sibuyas, hindi nyo ginagamit, pinatagal nyo sa rep, mamaya nasuloy na yan. Napansin nyo? Yung patatas, minsan kung kailan nyo naalala nyo lutuin, napailaliman sa gulayan, saka nyo naalalang lutuin, pagtingin ninyo, may ugat-ugat na, may suloy na. You see? Kasi nga, walang ibang layunin o purpose ang binhi, kundi ang siya ay sumibol, lumago, at yung pinaka-purpose niya, mag-generate ng ani. Ayan. Ano po ba ang mga example ng seed o pantanim? Marami. Po pwedeng yung iyong kakayanan o talent. As you can see, yung mga kumakanta at tumutugtog po rito, sila po'y nagtatanim ng kanilang talent. Yung mga kumakanta, saka yung tumutugtog. What else? Yung iyong kakayanang magsalita in public, yan po ay gift. Kaya nakita niyo po kanina si Elaine, siya po yung nag-announce, yun po ay tanim. Yun po ay seed. Siya ay nagsabi sa inyo ng mga mahalagang impormasyon. Ano nga ang bati ni Elaine sa atin kanina? Happy Sunday. O may binati ako doon sa loob. Sabi ko, happy. Yun, happy. Ano pa? Ang mga pwedeng itanim, lakas. Diba? Pagkain. Alam mo, yung iba kasi, lalo napansin nyo po, pag may mga handaan, diba? Ewan ko kung gayon pa rin sa inyo, sa amin ho, sa pabukid, gayon yung nagkakaroon ng tulungan, manunulungan kung tawagin, hindi man ako makapag-ambag ng ipanghahanda, ay manunulungan naman ako, ako'y tagagaya, taga-tartar, tagapagtayo ng tulda, ayan, ano pa? Yung isa sabi, ano itutulong mo? Lakas. Lakas kumain. Ano pa? Ano pa? Pwede mong itanim. Pagkain. Tulong. Panahon. Alam nyo, marami ay gusto ng taong makikinig sa kanya. Kasi iilan na lamang yung gayon. Karamihan kasi gusto pakikinggan siya. Iilan yung gustong makikinig siya. Okay? At alam mo bang yung pag-i-spend mo ng time, pakikinig sa kanilang mga sinasabi, kung sino man, ang kaibigan mo man, o kung ang mahal mo sa buhay, yan ay tanim. You're spending time. And actually, napag-usapan namin nung minsan sa isang outreach, when you give your time, you give your life. Diba? Kasi yung time mo, ang buhay mo. Okay. Ano pa? Pera. Pag ikaw ay nagbigay o nag-share ng pera, ikaw ay nagtatanim. So, lagi kang mayroong pwedeng itanim. Ano? Sabihin mo nga, laging mayroong pwedeng itanim. Kaya wag na wag po nating iisipin o sasabihin, wala akong pantanim. Laging meron.
Laging meron. Kaya maganda, ikaw ay nag-iimbentaryo. Ikaw ay nag-check, anong pwede kong itanim? Mag-check ka sa inyong bahay. Usually, pag ang bahay ay masikip na, malamang marami ka ng gamit diyang di mo na ginagamit. It's about time na yan ay i-share mo na, itanim mo na. Yung ating mga closet, ating mga damitan, nakasikip-sikip na, iniintay pa raw na magkasya uli. Kapatid, may sasabihin ako sa iyo, 7 taon na ang lumipas, hindi na yan magkakasya sa iyo. Maniwala ka sa akin. Kaya it's about time, hugutin na yan. Alam niyo po ba, isang paraan para mapigilan ang pag-generate ng ani ng isang binhi, ilagay mo sa lalagyan o sa garapon, itago mo. Itago mo, hindi sisibol yan. Kailan lang siya sisibol? Kapag inalis mo na sa iyong poder, kapag ibinigay mo na, kapag itinanim mo na, saka yan mag-generate ng ani. Maniwala kayo sa akin. Dahil hanggat yan ay nasa cabinet mo, ay mga gagamba at alikabok lang ang nakikinabang diyan. Saka ibigay mo na habang gugustuhin pa ng mapapagbigyan mo. At bumili ka ng bago. Kayang-kaya mo namang bumili. Ipamigay mo na. Ha? Meron akong nakita naglagay sa story, talagang tambak yung ipinamigay na damit. Umay sa pamimili yung mga namili. Lasa ko, inapalabang kayo. Oh. Sabi ko, hindi ko pa naiituro, ginagawa na, matindi. Humanda kayo after ng service. Oo. Lagi kang meron pwedeng itanim. Okay? Kaya, yan isang batas din na kapag ka magbili ka ng bili, at hindi ka naman nagbibigay, tatambak yan sa iyong bahay. Kaya ang bahay mo'y nagmumukha ng bodega. Ayan. So, laging may pwedeng itanim. Pag-usapan natin, kung gustong makatikim, magtanim. Lahat ng bigay ni Lord, lahat ng blessing, makinig. Lahat po ng blessing ay nahahati sa dalawa. Pangbinhi at pagkain. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, siyang nagbibigay ng binhi sa magsasaka at ng tinapay upang makain ng tao, ay siya ring magbibigay at magdaragdag sa inyong binhing itatanim at magpaparami ng mga bunga ng inyong mga gawang matuwid. Dalawa palang klase lagi ang blessing na natatanggap natin. Nahahati sa dalawa yan. Pangtanim at pagkain. Kaya kailangan, upon receiving your blessing, church, kailangang ma-determine mo, ihiwalay na agad, alin ang pangkain, alin ang pangtanim. Bakit? Kaya ang tao ay nakakaranas ng kakulangan kasi yung binhi na supposed to be itinatanim para mag-generate ng ani, para sa susunod meron ka pa uling blessing, ay kinakain na din. Kaya kailangan, pagdating ng pagpapala, ihiwalay na agad ang pangbinhi sa pangkain. Are you there? And this should be done intentionally. Kasi ang laging mangyayari sa atin, pag hindi natin to ginawa intentionally, yung mag-set apart ka na agad ng pangtanim, makakain at makakain mo yan. Lalo na at magbubukas na ang Jollibee malapit dito. Ay siya. Talaga namang bida-bida lagi ang saya. Huwag kainin ang binhi. Sino rito ang gustong makaranas ng ani? Makakaranas lang ng ani pag tayo nagtatanim. Ang problema, wala nang maitanim. Bakit? Kinain, pati binhi. Kaya nga ang linaw ng verse na binasa natin kanina, may pangkain, may pangtanim. Huwag mong kainin ng binhi. Okay. Ba't natin ito pinag-uusapan? Naniniwala po ako na gusto ka talaga ni Lord, seryoso talaga si Lord, na paranasin tayo ng goodness niya. At kapag pinagtatanim ka ni Lord, may gusto siyang ibigay sa'yo.
Sabi ko, pag pinagtatanim tayo ng Diyos, may gusto siyang ibigay sa'yo. May gusto siyang iparanas sa'yo. Alam ko, naniniwala ako, meron pa kayong mga hinihiling, iniintay kay Lord. At talaga namang last Sunday, nagatungan ng inyong pag-iintay. Wait for the Lord. Ano? Pero ngayon, gusto rin ipaalala ng Diyos sa iyo that there's no other way for you to experience harvest but to plant a seed. Kaya kung may gustong ibigay ang Diyos sa iyo, pagtatanimin ka niya. Okay. Napansin ninyo? Gusto ni Lord i-bless ng matinding pagpapala si Abraham. So anong ginawa ni Lord kay Abraham? Sabi, ang promise kasi ni Lord kay Abraham ay ano? Ikaw ay magiging ama ng maraming nasyon. Ang magiging anak mo ay gaano raw karami? Sindami ng bituin sa langit. Dinadahan-dahan ko, minsan nagkakabaligtad ako sindami ng bituin sa dalampasigan Sindami ng buhangin sa dalampasigan. May promise si Lord. Yun ang harvest, yun ang God's goodness na gustong iparanas kay Abraham. So ano ang ginawa ng Diyos kay Abraham? Pinagtanim siya by saying, offer to me your only son. Diba? What else? Gusto ng Diyos Ama na magkaroon ng maraming anak. Gusto ng Diyos Ama na ang mga tao ay lahat maging anak niya. So ano ang ginawa ng Panginoon? Ano ang ginawa ng Ama? Itinanim, ibinigay ang nag-iisa niyang anak, walang iba kundi si Jesus. Na ang sabi ng Bible, ang lahat ng tatanggap kay Jesus ay ituturing din ng Ama na kanyang anak. Diba? Basta pinagtatanim ka ni Lord, may gusto siyang ibigay sa'yo. Malay mo, ito na ang answered prayer mo. And I am sure of this, no wonder God let us na mapag-usapan ito kasi may gusto siyang iparanas. Okay. Sino po yung nakarinig na at madalas malamang naman lahat narinig nyo na ito, that it is better to give than to receive? Di ba? Sino nag-a-agree doon that it is better to give than to receive? Kakunti ang nag-i-amen. Parang gusto talaga ninyo yung makareceive. Ano? Pero ngayon, lilinawin ko sa inyo why it is better to give than to receive. Kasi yung na-receive mo, yun na yun. Kapag naka-receive ka, let's say, ng 10,000 pesos, actually, hindi pa yun May tax pa. Kaltas pa. Bayad ka pa kuryente, pag nalaman pa ni nanay, bawas pa yung pambayad sa bahay. Pambayad sa kung anuman. So, hindi dumadami Actually, hindi yun na yun sa pabawas pa. When you receive something, yun na yun, hindi yun dumadami. Alin ang dumadami? Yung na-receive mo o yung iginib mo? Ang dumadami po ay yung binigay mo. Ang dumadami ay yung itinanim mo. That is why it is better to give than to receive. Kasi yung ginigib mo ang dumadami. Amen? Okay. So that's number 1. Kung gustong makatikim, letter A of number 3, kung gusto makatikim, magtanim. Next, letter B. Sa halip dumaing, magtanim. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa halip dumaing, magtanim. Kawikaan, chapter 18, verse 21. Pwede bang tulungan niyo po akong magbasa? 1, 2, 3, basa. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. May napansin ako. There is something common sa pagtatanim at pagdaing. Ano yon? Pareho silang nagge-generate ng ani. Pag nagtanim ka, aani ka. Pag dumaing ka, aani ka din. Nang idinaing mo. Ano nga uli ang sabi ng verse? Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila.
ng iyong sinasabi. At ano sabi roon? At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Kaya ang daing ng daing, kakainin mo raw ang bunga ng daing mo. Are you there? Kaya please lang ha, palitan na natin yung ating mga lingwahe. Huwag na lang imik ng negative. Huwag laging ang mga sinasabi at dinideklara ay pangit. Hay, pahirap ng pahirap ang buhay. Huwag nang gayon. Hindi ako nag-a-agree doon. Pag may nakakarinig kang gayon, wag kang mag-a-agree. Ay, oo nga, wag. Yung sasabihin sa iyo, ay mo, mag-ingat kayo at uso ang sakit ngayon. Ano sagot mo? Oo nga, aba, huwag mag-agree. Hindi sila aware, ikaw aware ka, kaya dapat iba ka. Ano sasabihin ko po, pastor, yung hindi naman siya ma-open? Sabihin mo, hindi ako nakikiuso. Huwag kang makiuso. Hindi, nasabi ko lang naman uso. Oo nga, nasabi mo nga lang, pero ang sabi kasi sa, kung anong sinasabi mo, yun ang nangyayari sa iyo. Kaya, huwag kang mag-agree. At kung sa tingin mo na may medyo mararamdamin, ay di, basta simplihan mo lang kung ganyan lang. Cut. Hindi ko yan hinahihintulutan. Diba? Kaya kapag napansin ninyo, sinesermonan ninyo, let's say, ang inyong anak o ang inyong asawa, katamad-tamad mo, ikaw talaga napakapangkal. At yun, gayon ng gayon siya. Gusto niyong mapaalala sa iyo na cut daw. Huwag kang imik ng negative. Okay? Ayan. So that's it. May something common sa pagtatanim at pagdaing, pareho silang may ani. Kaya sa halip na dumaing, magtanim. Okay. Ano ang mga magandang sabihin, pastor? Sa halip na ako'y nadaing, anong mga magandang sabihin? Balikan natin yung verse natin nung 2 Sundays ago. Sa number 1. Ano yon? Psalm 27:13. Nilagay ko riyan. Ako'y naniniwala. Naalala nyo pa yan? Ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Pwede ba basahin ulit natin with feelings? 1, 2, 3. Basa. Ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Ayan. Everybody say, ako'y naniniwala. Ako'y naniniwala. Okay. Yan ang mga sinasabi, hindi yung mga daing. Hindi yung mga kamahal ng isda, kamahal ng galunggaw, kamahal ng... At kung naniniwala ka, magtatanim ka. Ang naniniwala kasi ay nagtatanim. Okay. Sino ho rito? Kung inabot ninyo, malamang itong mga kabataan, hindi alam ito eh. So I'm talking with those na medyo kabatch ko at saka yung mga ahead sa akin. Sino ho nakakaalala nung kung tawagin na halaman ay noni o apatot? Oh, 'di ba? Ano yung noni o apatot? Yun yung nabunga ho ng hindi ko maistindihan kung ano ba gayong basta gayon ng bunga. At yun daw ay gamot. Sino nakakaalala pa po? Yan ay nauso noon. Wala pang cellphone. Oo. Noni o apatot kung tawagin. At napakarami pong nagtanim. Magaling daw yun sa kung ano man. Magaling daw yun sa sakit. Ay yung iba ata, kaya hindi naniwala ay sakit sa bulsa ang ginagamot. Ay hindi naman effective. Ano pa? Ito, baka inabot na ng mga bata-bata. Ginseng. Sino nagtanim din ng ginseng sa inyo? Kasi naman, ang inabot ng mga kabataan dito, nagtatanim isa mobile games, yung farm bill. Ayan. Pero anong point ko? Naniwala yung mga taong yon na yun ay magaling, nakakagaling, kaya sila'y nagtanim. Sabihin mo nga ulit, ang naniniwala, nagtatanim. Ano pa? Ewan ko kung alam ito ng mga kabataan, pero noon po kasi, naniniwala kami, ako si pastor personally, naniniwala ako nung ako'y bata, na kapag ako ay nakapagtanim ng katakataka, alam niyo yung dahon ng katakataka, yung nila iniipit sa notebook o sa libro, tapos after ilang days uugat, pag yun daw yung napaugat mo, depende sa kung anong subject, tatalino ka.
Oh, ay di ako paniwala ako. Malaking pangangailangan ko eh. Ala, sinipitan ko lahat ng notebook ko. Nag-ugatan naman. Gayun pa rin. Napagtanto ko, wala doon. Dapat masipag mag-aral. Una, pabor ng Diyos. Kaya kailangan makilala mo talaga ng totohanan si Lord. Padalawa, ay sisipagan. Hindi nadadaan sa ugat-ugat yan. Alam ko may plano kayong magpinsan. Hindi nadadala sa ugat-ugat yan. Pero ako yung nagtanim kasi ako yung naniwala. That's my point. Oh, ito. Sa amin ho kasi, yun ho kasing aming sityo, ay sityo Mayapyap. Originally daw po yun ay Mayakyak. Bakit Mayakyak? Kasi doon daw ho ay maraming palayan, kahit nung una pang panahon. At ang paraan nila ng pag-aalis ng palay sa diyami ay niyayakyak. Wala pa ho kasing tracer noon. Ngayon kasi ang uso na ay yung halimaw kung tawagin. Yung pagdumaan sa palayan ay nakasako na ang palay. Oh, halimaw. Ang mahirap yung pagdaan, ubos pati palay, yung tawag doon, buhaya. Okay, ayoko na niya. Ako may nakakapagbanggit na sa akin, huwag ko daw masyadong itouch yung letter big P. At okay, hindi ko nagagawin. Okay. Ngayon ho sa amin, meron hong nagsimulang mga magtanim ng kalamansi, ginawang kalamansian. Nagkapira yung mga, di naniwalang, abay, pagkakapirahan nga, kaya alam nyo nangyari, yung amin hong sityo, na dati palayanan, naging kalamansian. Kaya nagmukha ng sityo kalamansi, kulang na lang tawaging sityo kalamansi. At bakit sila nagtanim ng kalamansi? Yayaman daw sila'y naniwala. Ito. Ito ang isa pang naniniwala ko, maraming makaka-relate, lalo na sa mga momshies. Sino ho rito ang nagtanim ng fortune plant? Fortune plant. Inilagay talaga sa lamisa. Kahit may kitikiti na, ayaw pang ipaalis. Dahil suwerte. Sinong nagtanim ng money maker? Iyan na. Ang mga plantitos at plantitas. Dahil naniniwala kang swerte Sa mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa swerte. Walang swerte sa atin. Tayo ay blessed. Tayo ay favored. Kaya wag ka laging naniniwala sa swerte, ha? Malas yun. Sino pa? Ano pa ang itinanim natin dahil naniwala tayo? Ano kang tawag dun sa malaking gabay? Elephant ear? May tawag pang isa Ano? Mustera? Monster? Basta, naalala niyo yan? Nung nakapag-post si Jinky Pacquiao, talaga namang taginting, mahal daw yun, 20,000. Daming nagtanim. Pasok sa looban, kahit malamok at makuyitib. Hanap yung dahong malapad ng gabay. Dahil naniwala na mahal daw, ay talagang yung iba'y nagtanim pa At nung madami nang nakapagtanim, bagsak presyo naman wala nang bumili. Pero maraming nagtanim kasi naniwala. That is my point. Ang naniniwala ay nagtatanim. Sino rito ang nag-a-agree dun sa psalmist na ikaw ay naniniwala din na masasaksihan mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay? Ang naniniwala ay nagtatanim. Ito, mukha konti na nag-amen. Kanina doon sa naniniwalang masasaksihan mo ang kabutihan ng Diyos, amen! Nung sinabi ko, ang naniniwala ay nagtatanim, amen. Ang nagtatanim ay umaasang may magandang mangyayari. Sa kabaligtaran, ang hindi nagtatanim ay umaasang may pangit na mangyayari kaya hindi siya magtanim.
Kaya ako'y hindi magtanim, kaya ako'y hindi magbigay, baka ako'y mabitin. Baka magkulang. Baka kailanganin ko sa banda-bandariyan. Ang nagtatanim, inaasahan niyang may magandang mangyayari. Sabi po ni Jesus sa Marcos chapter 4, 26 to 27, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay may itutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, everybody say natutulog sa gabi. Ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Once again, everybody say natutulog sa gabi. Ayan. Bakit ko yung pinapaulit-ulit sa inyo? May nakita na po ba kayong nagtanim? Na pagkatanim, binantayan yung tinanim. Inungkutan na daw. Magdamag gisay. Binabantayan, baka mahakot daw ng guyam. Baka makalkal ng kung sino man. Wala. Pag itinanim, carefree na sinagtanim. At ibabal ka na lang, pag sumuloy, dilig-diligan niya at susuloy na ng kanya. Tama ang sinabi ni Jesus, tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Okay? What is my point? Church, ikaw ay nagtanim, at alam mo ba na kapag nagtatanim ka, yan ay inilalagay mo sa kamay ng Diyos at sinasabi mo, Lord, ako'y naniniwala na mararanasan ko ang pangako mong goodness mo. That is why I am doing this. I am putting this seed in your hand. I am trusting you, and I am expecting good things to happen to me. At hindi na ako naghahangad na malaman ko kung papaano mo yung gagawin sa akin. Meron ba ritong nabalitaan ka na nung bumibili ng binhi, itinatanong pilit doon sa magtitinda, papaanong susuloy iyang? Basta itanim mo sa lupa? Hindi, gusto kong malaman ng detalye. Saan parte ng butong ito lalabas yung unang ugat? Walang ganyan, Tatawanan ka. Gayon din po ang nagtatanim, ang nagbibigay. You don't need to know the whole details kung papaano. Ang sabi ng Diyos, siyang bahalang magpalago, siyang bahalang magpaani. Ang kailangan lang natin gawin, magtanim at magtiwala sa Kanya. Amen? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 7, sabi ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Kaya hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na nagpapalago. Okay? So, ang mahalaga, palalaguin niya ng Diyos. Ang mahalaga, paaanihin ka ni Lord. Okay. Pwede ba sabihin uli nating lahat, sa halip dumaing, magtanim? Kadalasan kasi, kapag usapang pagbibigay o pagtatanim, hindi maiwasang ang tao ay dumaing. Hindi maiwasang ang tao ay mag-excuse. Sa mayayaman na lang yan. Bakit? Anong tingin mo sa sarili mo? Hindi masyadong mayaman? O sige, you will enjoy the fruit of what you're saying. Yun ang sabi ng Proverbs kanina. Di ba? Kaya pag sasabihin mo, okay, tayo po ay magbibigayan ngayon. Sige, doon na lang yan sa mga mayayaman. Bakit? Anong tingin mo sa sarili mo? Sige, sama na nga rin ako, mayaman ako. Di ba? Kaya maganda nagiging aware tayo dito Alam nyo ba na si Jesus, hindi in-excuse ang mga mahihirap sa pagtatanim? Yun kasi madalas na mindset ng marami. Ay, wag na yan, mahirap naman yan. Parang, ang hirap naman sabihin ganun, Halimbawa, patlak tayo. Tapos sabi ng isang mong tropa, magbibigay rin, wag ka na, mahirap ka naman. Hindi mo naman masasabing ganun. Pero hanggat maaari, ayaw natin. Gusto nating i-exempt sila. Kasi alam natin ang sitwasyon nila. At laging iniisip mo kung ikaw, feeling mo, ang bait-bait mo, pag ini-exempt mo sa pagbibigay yung mga mahihirap, you're expecting na ang Diyos na pinakamabait sa lahat will also exempt the mahihirap, the so-called mahihirap. Pero, uulitin ko,
Hindi in-excuse ni Lord ang mahihirap sa pagtatanim. At makikita po natin yan sa Mark chapter 12, beginning verse 41. Sabi po roon, naupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman ng templo at pinagmasdan kung paano naghuhulog ang mga tao ng kanilang handog na salapi. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang dukhang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing, katumbas ng isang pera. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mga naghulog sa kabangyaman. Sapagkat lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang babaeng ito sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Again, pwede naman nasabihin ni Jesus, Lula, wag na ho kayo. Exempted na ho kay Lula. Ay, ang inyong dala ay hindi man lang tutunog eh. Kahit ihagis nyo ng mataas eh. Pagbagsak sa lagay, ting! Sa unti. Lula, wag na, inyo na yan. Pero anong ginawa ni Jesus? Sa halip pigilan, in-encourage pa at i-share pa sa disciples niya at pinuri pa yung balo. At sinabi, tingnan mo naman yan. Walang-wala na, pero nagtatanim pa rin. Are you there? Kaya wag mo sasabihin, ako'y mahirap, ako'y exempted na. Okay, sasabihin ako sa inyo. Naalala ninyo, noong taggutom, at meron ding isang balo na last meal na, pero ang sabi ng Diyos, ibigay mo pa sa propeta? Diba? Last meal na, ano sabi ng matanda? Pag nakain ko itong last meal ko, mamamatay na ako. Ano sabi ng propeta? Ibigay mo sa akin. Kung ikaw kaya naroroon, ano kaya sasabihin mo kay Elijah? Ang higpit mo naman. Nasabi na sa iyo, last meal na, Las Vegas na. Oh, ano yung Las Vegas? Las bigas, last saing na. Oh, di ba? Kaya pag ano, inay, Las Vegas na. Alam mo na ibig sabihin na, bibili ka na. Ito na. Anong sabi? Ibigay mo sa akin yan. Last meal na ho, pwede na ako mamatay after this. Ano ang sabi ng propeta, ang pinasasabi ni Lord? Ibigay mo. Pag ibinigay mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Matatapos ang taggutom na ito, pero hindi matatapos ang supply ng harina at langis. And that's what happened. Talaga namang all throughout the taggutom, hindi nagutom yung mag-ina. Anong point ko? Madalas kaya kulang, kasi kulang sa tanim. Sino rito yung ayaw mo nang maranasan yung kulang na buhay? Yung lagi na lang budget na budget, tipid na tipid ka na, kulang pa rin. Ayaw mo nang maranasan yon. Ayaw na nating maranasan yon. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos ng paraan para tayo hindi magkulang, magtanim. Bakit nagkukulang? Kasi kahit binhi, kinakain. Okay. Ano pa napansin nyo dun sa storyng iyon? Hindi natakot magtanim ang balo. Anong sabi doon sa verse? Ano nga nakalagay diyan? Sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Kahigpit. Hindi siya natakot. Ibigay ang all out. Siya ay nagtanim sa halip na dumaing. Hirap na, dukha na nga sabi. Sa kabila ng kanyang kahirapan, si Jesus ang nagdi-describe. So ibig sabihin, alam ni Jesus ang kalagayan ng dukha. Sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Pero nakita niyo po ba doon sa story na dumaing yung balo kay Jesus? Jesus, hirap na ako. Magaling pa atay, kunin mo na ako. Hindi siya dumaing. Sa halip siya ay nagtanim. Bakit ang tao ay dumadaing? Isang bagay na nakita ko kung bakit minsan ang tao ay dumadaing ay dahil maybe they are thinking na may maaawa sa kanila. Una ay ang Diyos. Kaya alam ninyo, yung mga taong walang malapit na relasyon sa Diyos, laging nagmamakaawa sa Diyos.
Mapapansin niyo yun sa kanilang pananalita, sa kanilang mga kanta. Maawa ka. Pero sa iyo, sa atin, na nalalaman na natin na ang Diyos ay gustong-gusto kang pasaganain. Hindi lang siya basta naaawa at hindi mo na kailangang humingi ng awa dahil gusto niyang pagpalain ka. Actually nga, sabi ko sa inyo 2 Sundays ago, hindi niya basta gusto. Ibig. Ibig niyang i-bless ka. Again, maraming tao, sila ay nadaing kasi they're thinking na mamumove nila sa kanilang pagdaing. Una, ang Diyos. Padalawa, ang mga taong nakapaligid sa kanila. Ako'y hirap na hirap na. May sasabihin ako sa inyo. Hindi mamumove si Lord sa iyong pagmamakaawa, kundi sa iyong pananampalataya. Kasi ang tinitingnan ni Lord is not your drama, but your faith. And again, laging mas concerned si Lord sa ating character kaysa sa iyong situation. Diba? Kaya laging ang target ni Lord, maayos ang puso, inire-ready ka. Kailangan ang ugali natin maging panlangit bago tayo pumunta doon. Kaya even if your situation here ay hindi ganyong kaalwan, may pagkakataong pinahihintulutan ng Diyos na mangyari iyon kasi mas gusto ng Diyos maayos ang karakter kaysa ang sitwasyon. Kaya ang tao pagka nakakaranas na ng pangit na sitwasyon, nagpe-pray kay Lord, Lord, ayusin niyo po ang sitwasyon ko. Samantalang ang sinasabi naman ng Diyos, gusto ko'y maayos ay puso mo. Kaya pinadadaan kita sa sitwasyong iyan. Because at the end of the day, pagpunta mo sa langit, hindi yung sitwasyon mo ang madadala mo doon. Kasi perfect place na yon. Ang madadala mo yung ugali mo. Kaya pwede ba tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo, partner, pwede na ba sa langit yung ugali mo? Uulitin ko, hindi pwede ang toyohin sa langit. Hindi pwede ang mayabang doon. Hindi pwede doon ang mga maiinipin. Hindi pwede doon ang pasaway. Baka mamaya nagpe-praise and worship doon, naglilid yung mga angel, tapos binubuli mo yung mga angel doon at niloloko mo. Nako, talsi ka. Baka kung saan ka mapunta, kaya babala. Asawa ni? Hinwag na. Warning, ha? Ito'y OJT. Ang buhay sa lupa ay OJT, preparasyon sa langit. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, inihahanda ka sa gagawin mo sa langit for eternity. Wala kasi tayong idea kung anong eternity. Sanay kasi tayo sa may simula at may hanggan. Sabi nila, sa love life daw may forever, pero nakita natin, wala din naman. Marami akong kilala nakikita rito, mahabang panahon, yun ang katabi, ngayon iba na ang katabi. Alam niyo yun? Walang forever talaga dito sa lupa, kay Lord lang. Lakas ng amen nung narinig sa may bandak rin. So what is my point? Make sure na ang itinatanim mo ay talaga namang mag-i-enjoy ka rin at magbe-benepisyo kapag dating mo sa pangwalang hanggan. Kaya kapag nagtatanim ka ng panahon sa Diyos at sa gawain ng Diyos na kagaya ng ginagawa mo, aani ka rin ng pangwalang hanggan na kalapitan sa Diyos. Pwede bang i-congratulate mo yung katabi mo at sabihin mo, congratulations. Tama ang pili mo ngayon. Di ba? Kasarap kayang mag-lomi ngayon. Rainy day is lomi day. Lomi weather po kaya ngayon. Di ba? O kaya, baka meron diyang may kailangang i-celebrate at pwede kayong lumabas at pwede kayong mamasyal at mag-celebrate. Pero you're here and you are celebrating God's goodness. Alam mo, tama yung tanim mo kasi aani ka rin ng magagandang bagay diyan.
Pero, magtanim ka ng kalayuan sa Diyos. Yung layo ng layo kay Lord. Yung isang barangay na ang nag-i-invite, ayaw pa sumama. Nako, maniwala ka, you cannot mock God. Ang iyong itinatanim, aanihin mo. Kaya kapag ikaw ay nag-Kristyanuhan, ang pupuntahan mo langit-langitan, hirap yan. Okay. Again, hindi namumove si Lord sa iyong pagmamakaawa, kundi sa iyong pananampalataya. Tuwing may binigyan si Lord, si Jesus, tuwing may pinarana si Jesus ng himala, anong sinasabi niya? Gumaling ka ayon sa iyong pananampalataya. Ang tinitingnan ni Jesus, pananampalataya. Hindi niya na yung wala naman nagmamakaawa dun Sa story ng Bible, walang nagmamakaawa dun. Kaya siya gumaling, kaya siya tumanggap ng kung ano man kay Jesus. Anong lagi sinasabi ni Jesus? Ayon sa iyong pananampalataya. Tatanggap ka hindi sa iyong pagmamakaawa. Tatanggap ka ayon sa iyong pananampalataya. Naalala ko po nung ako'y papasok ng college, ay nag-a-apply po ako ng scholarship. Ay todo makaawa. Anong trabaho ng iyong tatay? Wala po. Anong trabaho ng iyong nanay? Wala po. Sabi nung assessor, paano kayo nabubuhay? Napag-isip ko rin, oo nga, sala nga aking script. Ay di, inaano yon, pupuntahan sa lugar nyo, i-check, anong tawag doon? CI. Anong ibig sabihin ng CI? Yan ang sinasabi ko sa inyo, CI kayo na CI. Okay. Anyway, chinek, pinuntahan, nabalitaan namin, pupuntahan kami. Nung time hong iyon kami may sasakyan. Aba, pastor, mag-apply ka ng scholarship, may sasakyan pala kayo. Huwag tayo muna, patapusin niyo ako. Ang sasakyan namin kung tawagin noon ay Tamaraw Deluxe. Ano yung Tamaraw Deluxe? Yun yung matanda na. 1976 model. Yun ho, yung pag natakbo sa express ay parang maiiwan ang katawan ng ulaw. Pero tumatakbo ng 100. Wag niyong palalampasin ng 100. Baka ulo na lang. Ngayon, ewan ko ba kung saan galing, ang gaganda ho kasi nung mga cover noon, yung carpet sa yung tapakan, ang gaganda. Di ito na, nagmamakaawa akala bibigyan sa pamamagitan ng pagpapakaawa. Itinago namin yung sasakyan, tinago sa may looban para hindi makita. Dumating na ngayon yung mga nag-CCI. Ang problema ay nakalimutan namin yung mga panglagay sa paanan, nagsampay doon sa amin. Sabi nung nag-CCI, itinago pa naman ang inyong kutsi. Di pagkamalang pang kutsi. Ay pang kutsi yung mga yung panglagay sa paa. Di sinabi na namin, meron ho kami, hindi man ho kutsi. Talaga lang. Sa madaling salita ito, natanggap din naman ako sa scholarship. Biyaya ng Diyos. Pero ito ang gusto kong bigyan ng diin. Hindi ka makakatanggap ng anuman sa pagmamakaawa mo. Manampalataya ka. At bibiyayaan ka. Okay. Naalala ko yung kwento ni Gloopy. Wala pa si Gloopy, nasa honeymoon pa Talaga naman. Si Gloopy po kasi naka-experience na yung kanyang tatay ay na-ospital. At ang kwento niya, wala naman siyang iniisip na siya magpapa-discount or what. Basta ang pananampalataya niya, siya ay favored, siya ay blessed. Sabi sa kanya doon sa billing, kayo nag-testing na lumapit doon sa may PCSO? Sabi daw niya, oo nga, hindi ko tinisting. Sinitesting. At paglapit daw niya doon, in-interview siya, sabi daw sa kanya, ano po ang inyong work? Ito ang work ko. Tapos yung tatay ko, ito yung work niya. Tapos ito yung may mga sasakyan kami. Ganyan. Sinabi niya lahat ng totoo. Abay, akalain niyo inaprubahan pa rin. Na-issuehan pa rin siya ng something, ng financial assistance. Okay? And this is my point. Church, hindi para magdrama si Gloopy. Yung iba kasi, bago daw pumunta sa PCSO, magpalit ka muna ng damit. Dapat yung mga gula-gulanit ang isuot mo para kakaawaan ka. Kung hindi ka naman, wala ka nararamdaman, pag pupunta ka raw doon, mag-iikang-ikang kang gayon. Ay! Okay. Hindi yung ginawa ni Gloopy, sinabi niya ang totoo.
At ang pabor ng Diyos, naranasan pa rin niya kahit gayon. Sige, palakpakan mo si Lord. Isa, ang aking napansin, si Gloopy po ay magtatanim. Si Gloopy po ay magtatanim. Si Gloopy po ay mapagbigay sa gawain ng Diyos at sa mga nakapaligid sa Kanya at sa mga nakakakilala rito kay Gloopy, alam niyo naman kung gaano ka-generous yan. Okay? Kaya hindi ako nagtataka that the Lord letting her experience His goodness. Okay, pwede nga sabihin uli natin sa halip na dumaeng, magtanim. Okay. So once again, hindi mamumove si Lord sa iyong pagmamakaawa, kundi sa iyong pananampalataya. Hindi mamumove si Lord sa iyong pagdaing, kundi sa iyong pagtatanim. Again, ang naniniwala ay nagtatanim. Ang nagtatanim, sila ang nakakatikim. Okay. Bakit hindi dapat ding dumaing? Kasi tuwing nagtatanim tayo, ginagawa natin ang prinsipyo ng Diyos at ito ang nangyayari. Basa. Every time a seed is sown, a demand is presented to the one who uttered the words. Ano nga uli ang sabi doon sa Genesis chapter 8? Hanggat may lupa, ang pagtatanim at pag-ani ay hindi matatapos. Sabihin mo nga, hanggat may lupa. Sabi ng mga nakatira sa pamay nila, aawa, puro siminto na uhuwi din eh. Ay kiskisin mo yung iyong batok, may lupa pa rin yan. Lupa pa din yan. Hanggat may lupa, hindi matatapos ang pagtatanim at pag-aani. Yun ang promise ni Lord. At tuwing nagtatanim ka daw, ito ang nangyayari. A demand is presented to the one who uttered the words. Ang isang demand ay ipinipresenta sa nangako at nagsasabi, Lord, nagtanim ako. At ang sabi mo sa iyong salita, hanggat may lupa, pag nagtanim, aani. Ano ibig sabihin? Let your seed do the demanding. Hindi ikaw magdidemand kay Lord. Kaya nga, meron akong gustong makita ninyo riyan at gusto kong baunin ninyo. Hindi ikaw ang dadaing. Let your seed do the demanding. Sa halip, dumaing, magtanim. Kasi yung iba, daing ng daing kay Lord eh. Lord, yan. Lord, ganito. Hindi. Pag nagtanim ka, yung seed na tinanim mo ang magdidemand kay Lord. Ito kasing si seed, sabi ko nga sa inyo, wala siyang ibang purpose kundi mag-generate ng ani. At pag siya'y napatanim, wala na siyang gagawin kundi i-pressure ang nangako. Pag ang seed mo napatanim, ito mapapasin nyo ha, pag panahon ng taniman, pag panahon ng bigayan, nape-pressure ka. Lalo pag malaki yung itatanim mo, lalo pag may lasa, may dating. Nape-pressure ka. Ganito ang mga nararamdaman ng mga magtatanim. Bibigay na naman mamaya ako. Nakaka-pressure yan, yung pang ano na pang milk tea na. O kaya pang ano na pang sini na. Parang showing na ata yung Moana part 2. Ang mga anak panay na ang ungot Nape-pressure ka. Pero alam nyo, ito ang nangyayari. Pag itinanim mo na, nawawala yung pressure, nagkakaroon ng joy. Tama? Sino nakaka-relate? Yung ang laking amount, nape-pressure ka, pero once na ibigay mo na, once na itanim mo na, nawawala na yung pressure. Ay mga magtatanim dito, nakaka-relate ang mga nangiti, kaya kilala ko Nawawala na yung pressure. Pastor, saan napunta yung pressure? Sa seed. Sa seed na napunta yung pressure. Ngayon, si seed naman na hindi magkaintindihan. Naku, tinanim ako. Wala akong ibang saysay sa bundong ito, kundi pag napatanim ay mag-generate ng ani. Nako, ngayon, aalisin din ni Sid ang pressure sa kanya. Saan niya ibibigay? Sa nangako. Sasabihin ngayon ni Sid, Lord, antay muna, ba't ako nape-pressure dito, Lord?
Ako'y napatanim na. Sabi ng bossing ko, ang assignment ko ay ganito. Halimbawa, bahay, o sasakyan, o love life. Pag may love life na, wag nang hihingi ng love life ulit. Ba, mahirap yan. Lord, ang pangako mo, basta ako'y napatanim, ako'y magge-generate ng ani para kay bossing. Ngayon, sino na ang pine-pressure? Yung nangako. So, ano ibig ko sabihin dito, church? Hindi ikaw ang dadaing. Let your seed do the demanding. Okay? Kasi, sa halip na ikaw'y dumaing, ikaw'y magtanim. Yung mga may natututunan, palakpakan mo nga ng the best si Jesus. Bago ako mag-proceed sa letter C, and that will be the last sa atin pong part 3. Ano man yung idinadaing mo, taniman mo. Ano man yung idinadaing mo, taniman mo. Ano ba idinadaing mo? Pantuition? Taniman mo. Ano idinadaing mo? Yung health mo? Taniman mo. Sino rito yung andaing katagal na wala pa ring love life? Sabi na, wag na mahiya. Taniman mo. Wag ninyong ituro, di naman nadaing yan. Ang sinasabi ko rito yung nadaing. Yung hindi nadaing, wag ninyong ituraw. Ngayon, kung ikaw ang nabeburden para sa kanya, ikaw ang magtanim. Gayon yun. Ikaw ang nape-pressure, hindi naman nape-pressure yung may katawan. Oh, wag mong ipasa, hindi yan binhe. Ano daw, laon? Laon, kabait. Okay. Mahal na mahal ko yan, kayo wag ninyong inaano yan. Okay. Seryoso uli ha, seryoso. Lagi namang nuukit ninyo yung isa nananahimik Namumove na gilid na ang luha Church, ano man ang dinadaing mo, ano man yung na-anticipate mo na need sa bandarian, taniman mo na agad. Sabi nga ni Reb Ito, attack your need with the seed. Unahan mo na agad ng seed ang iyong mga anticipated need. Diba? Magpapakasal, taniman mo na. Ay tanim ko sa aming kasal. At ang assignment nito ay magbabait ang mga suppliers. Hindi kami magkukulang, labis-labis pa, hindi kami mapapahiya sa anumang larangan o porsyon ng aming wedding. Pwede yun. Pastor, wala pa po akong girlfriend. Taniman mo na din para sa kasal. Wala pang pakakasalan pero advance. Anticipate your need and attack it with your seed. Alam niyo, minsan kaya ang tao nagigipit, ang tao maraming nabubugbog ng mga kakulangan at pangangailangan. Kasi nga, anticipated need na, alam mo naman na may babayaran ka sa bandarian, hindi mo pa tinaniman. Kaya nagpapang-abot na ang bayarin, nagpapang-abot ang need, na-overwhelm ka. Baligtarin mo. Ang maganda, nagpapang-abot ang iyong ani. At mangyayari lamang yung nagpapang-abot ang ani kung ikaw, lifestyle mo ang pagtatanim. Sino po rito ang gusto maging lifestyle ang pag-ani? Gawin mo lifestyle ang pagtatanim. Sadyain mo. Magbigay ka na magbigay, mag-isip ka. Maghanap ka, sino ang mga bibigyan ko ngayong Sunday? Lahat ng mga mami, lahat ng mga yung in need na mami. Oh. Taniman mo na agad. Kung magiging busy ka, sabihin mo sa asawa mo, taniman mo yung, taniman mo yung, taniman mo yung mga yung. Hindi umattend yung iba, hayain na sa susunod na linggo pag umattend. Sadyain mo. Okay. Lastly, letter C. Kung saan o kanino ka nagtanim, dun ka nag-e-expect ng ani. Tunay yan. Hindi pwedeng sa Cuenca ka nagtanim ng palay at aani ka ng palay sa San Jose. Maliban na lang ang tinamnan mo ay boundary. Ano gang pinapagitana ng Cuenca at saka ng
San Jose? Ha? Hindi ninyo alam. Basta malapit lang yan. Ano? Okay. Ano pa? Mapapansin ninyo, usong-uso na ngayon, di kayo may mga namimigay na ng yero ngayon. Siguro nakahingi na ng yero. Sa mga politiko, hollow block, simento. Ito mapapansin ninyo. Yung mga politiko, namimigay yan. At syempre, nag-e-expect sila ng boto sa binigyan nila. Yun lang naman yun eh. Kung kanino ka nagtanim, doon ka nag-e-expect ng ani. So, anong gusto kong bigyan ng diin dito? Make sure na sa iyong pagbibigay, sa Diyos ka talaga nagbibigay. At tama lamang naman na sa Diyos ka mag-expect. Ba't ko ito sinasabi sa inyo? May tendency kasi tayo na once we give, minsan, hindi natin maiwasan, nag-e-expect tayo doon sa binigyan. Diba? Kasi naman, ito ang katotohanan sa buhay. Paano ko bibigyan ng Diyos? Ang Diyos naman hindi nababadi ni para bigyan ko, tiabot ko personal eh. Pag ang Diyos nagpakita na sa iyo personal eh, humanda ka na. Ending na yon. Paano ko bibigyan ng Diyos? Hindi ko siya nakikita. Ano sabi ng Lord sa kanyang salita? Diba? Ang ginagawa mo sa maliliit na ito ay ginagawa mo sa akin. Pag nagbigay ka raw sa mahirap, ay nagpautang ka sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Bible. At marami pa. Sa madaling salita, if you want to give something to God, then give it to His family. Give it to His church. Give it to His cause. Are you there? At kaya nga lang, minsan, pag hindi malinaw sa iyo kung sino binigyan mo, doon ka mag-e-expect. Kaya kailangan maging malinaw, Diyos ang binibigyan mo. At pag naging malinaw na si Lord ang binibigyan mo, hindi na magiging issue sa iyong pagbibigay. Hindi na magiging mahirap sa iyo. Dahil alam mong, si Lord naman ang binibigyan mo talaga. Minsan kasi nakakadala na rin yan, yung life group mo, kain ng kain, bigay ka ng bigay, tapos nawawala. Yung ang dami mo nang pakaing mamon, dami nang nasyarong, tapos mawawala. O nasaan ka na? Wala muna ako, pass muna ako dyan. At least yung mga kilala ko naman dito, kahit nagsasharon, hindi naman nawawala kay Lord. Nagdadala pa nga kay Lord eh. Diba? Yun naman ang gusto ko. Hindi lang nagsasharon ng pagkain, nagsasharon din ng mga kakilala, dinadala rin kay Lord. Kaya okay lang yun. Ang masama ay yung puro sharon lang ng pagkain, tapos wala namang ambag sa kaharian ng Diyos. Okay. At pag gayon ng gayon, talaga namang madidisappoint ka eh. Malulungkot ka. At ang mga makakaranas ng disappointment at kalungkutan ay yung mga taong hindi naging malinaw sa kanila kung sino binibigyan nila. Kaya tuwing nagbibigay ka, pinansyal man lang tulong yan o kung ano man, lagi mong isipin na yung binigay mo kay Lord. Kasi pag hindi gayon, magsasama ang loob mo. Pag hindi ka natulungan, pag di ka nabalkan, ano sasabihin mo? Wag mo na, wag na. Pakandila na yan. Ang pakandila. Inuutas mo na eh. Pag kay Lord, mas binigay, alam nga, masabihin mo kay Lord, Lord, pakandila ako na, mahirap yun. Baka ikaw ang makandila, kat. Hindi pala, hindi mangyayari yun. Okay. Balikan natin yung balong dukha kanina. In Mark chapter 12, verse 44. Sapagkat lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Malinaw po sa dukhang balo kung kanino o sino ang kanyang binibigyan. Kung kanino siya nagtatanim. Ba't ko nasabing malinaw sa kanya wala namang binanggit diyan sa verse? Kasi ibinigay niya ang buo niyang kabuhayan. Ang pagtatanim pong ito, ang klase po ng pagbibigay na ito ay pagsasabing, kilala ko ang binibigyan ko. Dahil kung di niya kilala ang kanyang binibigyan, hindi niya maiibigay yan. No wonder may mga Kristiyanong up to now, issue pa rin ang pagbibigay simply because hindi niya pa talaga lubos na kilala ang bibigyan.
Samantalang pag malinaw sa iyo, church, kung sino ang binibigyan mo, ay, hindi ka matatakot. Magbigay ka man ng isang palang pira sa Diyos, alam mong pag ang Diyos gumante, isang pala rin pira, pero ang kaibahan ninyo, mas malaki ang pala niya. Hindi ka matatakot. Dahil alam mong ang binibigyan mo ay may-ari ng langit at lupa at may-ari ng lahat. Hindi ka matatakot. Pero bakit may mga takot pa rin hanggang ngayon? Dahil hindi pa nila lubos na nakikilala ang kanilang binibigyan. Or, hindi malinaw sa kanila na Diyos ang kanilang binibigyan. Baka ang akala'y binibigyan ni kung sino. Okay. Naibigay ng balo ang kanyang buong kabuhayan dahil alam niyang ang Diyos ang kanyang buhay. Ipinapakita ng iyong tanim ang tingin mo sa iyong tinataniman. Di ba pag pinapahalagahan mo yung taong bibigyan mo, hindi ka mapakali, gusto mo yung maayos ang ibibigay mo? Di ba? Pag magre-regalo ka, let's say, ito isa laging pressure sa amin pag magbe-birthday si Bishop. Ano ka i-regalo namin kay Bishop? Hindi man pwedeng basta regalo si Bishop yun. Pag magbe-birthday ang ninong ito, si Rabito, ano i-birthday namin sa Rabito? Nabigyan na namin ng BMW, ng Mercedes, anong sunod? Di ba? Kasi pinapahalagan mo yung bibigyan mo, kaya ayaw mong bigyan ng basta. Kaya sinasabi ko sa inyo, ulitin ko, ipinapakita ng iyong tanim ang tingin mo sa iyong tinataniman. Kaya ako'y naniniwala na nung ibinigay ng dukhang balo ang kanyang kabuhayan, kasi ang tingin niya sa kanyang binigyan ay buhay niya. Nagtanim siya sa kaharian ng Diyos dahil umaasa siyang aani siya sa kaharian ng Diyos. Isa pang lesson, kung saan ka nagtatanim, doon ka aani. Kaya, believe me, magtanim ka sa kaibigan mo, aani ka sa kaibigan mo. Magtanim ka sa community, aani ka sa community. Kasi yung iba, kaya daw hindi sila nagbibigay for example, sa church, kasi idinidirekta na daw nilang tulong sa tao. Okay, that's not bad. Pero, uulitin ko, kung saan ka nagtatanim, doon ka aani. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng nagtanim ka sa Cuenca at sa San Jose ka aani. Kaya kung nagtanim ka sa community, aani ka sa community, papalakpakan ka nila, bibigyan ka nila ng plaque, bibigyan ka nila ng karangalan. And then, samantalang kung nagtatanim ka sa gawain ng Diyos, nagtatanim ka sa ipinagagawa ng Diyos, maniwala ka, ay sa gawain at kaharian ng Diyos ka aani. Dahil kung saan ka nagtatanim, doon ka aani. Bakit napakaganda na kung meron ka rin lamang tutulungan, tataniman, pagmamalasakitan, unahin mo na ang church. Bakit? Kasi this is the only entity na sinasadyang asikasuhin ang ipinagagawa ng Diyos. Malinaw, nasa Constitution magkahiwalay talaga ang state at ang church. So, hindi talaga mag-aalat ng pondo ang gobyerno pampagawa ng church. Hindi talaga mag-aalat ang gobyerno pambili ng lote ng church. Hindi talaga gagawa ng paraan ang mga nakaposisyon diyan para dalahin ang mga tao palapit kay Lord at ponduhan yan. Serbisan kung kinakailangan. Hindi. Sino lamang ang nagmamalasakit talaga? Literally, sa ipinagagawa ni Lord, the church. That is why God is encouraging us na magtanim sa kanyang gawain kasi kailangan talaga ng pundo dito. At walang ibang pupundo rito kundi yung mga Kristiyanong concerned sa concerns ni Lord. Kung iaasa mo yan sa politiko, nako, paano pag hindi nanalo? Magtanim ka sa gawain ng Diyos, ang Diyos ang magpapaani sa iyo. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. If you want to experience God's goodness, magtanim ka at sadyain mong magtanim sa ipinagagawa ng Diyos.
Gusto mong maging part ng mga binubuksang outreaches sa mga barangay? Alam niyo po, ito ang dream natin eh. Ito ang dream ng church. Sinisimulan na natin ngayon. Pero, ang target talaga nito, for the whole year 2025, masaturate natin yung 33 barangays ng bayan ng San Jose. Lahat malagyan yon isa-isa ng outreaches. At kung gusto mong maging part nito, pero gipit ka sa time, gipit ka sa energy, etc., you can be a part of this. You can support in any way possible. Sabi ko nga sa inyo, lagi ka may pantanim. Lagi. Natutuwa ako doon sa mga talaga namang, uy, may outreach doon, o punta tayo, may dala nga ng ilang tray na itlog na pula. Wow! Oh. Uy, may outreach doon, may dalang isang kahong mamon. Lagi kami pwedeng itanim eh. Lagi kami pwedeng iambag at maniwala ka sa akin dahil ang nangako ay tapat. Pag inuna mo at pinagmalasukitan mo ang kaharian ng Diyos, siya naman ang bahalang malasakit at umuna sa mga concerns mo. You can be a part of this. Another dream of your pastor for the incoming year 2025, ipupush na talaga natin, mag-acquire tayo ng lote. Hindi ko alam kung paano. Dahil ang deal ni Lord sa atin, manampalataya ka, ako ang bahala sa paano. Hindi naman kasi pinaiisip sa atin ni Lord kung paano mangyayari. Ang sabi lang ni Lord, manampalataya ka at tatanggap ka ayon sa iyong pananampalataya. And you can be a part of this. You can be a part of this. Ang sarap-sarap nung dadating yung time na we will have our own lot, we will have our own building, at sasabihin mo, thank you Lord. Kahit ako'y pagarne-garne, ako'y bahagi na rin. As I end, pinapakita ng ating pagbibigay ang tayo ng ating puso sa Diyos. Sabi sa Matthew 6:21, sinabi ni Jesus, sapagkat kung saan nakalagak ang iyong kayamanan, doon din naman malalagak ang iyong puso. Kung nasaan daw ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Kung saan mo ginagamit ang resources mo, kung saan mo ibinubuhos ang iyong resources, andun ang puso mo. Kaya kung mahilig ka sa halaman, maniwala ka, ang laki ng budget mo para sa halaman. Kung mahilig kang magpaganda, ang laki ng budget mo sa pampaganda. Kung mahilig ka naman sa sasakyan, ikaw ay car girl, car guy, ay ang laki ng budget mo sa sasakyan. Laging gayon. Kung saan nakalagak ang iyong kayamanan, nandoon ang puso mo. Kaya kung nasa kaharian ng Diyos ang puso mo, nandun ang kayamanan mo. Intentionally, may mga Kristiyano talaga akong kilala, I will not mention their names, na talagang doon nila inilalagak ang kayamanan nila. I heard somebody, ang sabi niya, siya isang very successful woman, working abroad, ang laking kumita. At ang sabi sa kanya ng mga friends niya, uy, may mga binibentang lote doon, ganito, ganyan. Sabi niya, no, sorry, I am not into acquiring anymore. I am into giving. I am into spending. Hindi na daw, wala na daw, tapos na daw siya sa acquiring. Ando na daw siya sa spending by giving. Oh, how I pray na lahat tayo dumating doon. How I pray na tayo ay dumating na doon sa point na hindi na para sa akin, para naman sa Panginoon. We have our agendas. Kanya-kanya tayo ng agendas dito. Meron dito nangangarap to build something, to do something, mag-expand ng negosyo, magpatayo ng bahay, bumili ng sasakyan. Lahat tayo may kanya-kanyang concern sa buhay, magka-love life, magka-pamilya, maging successful. Lahat tayo may mga kanya-kanyang binibuild. But this is the question. Sino naman ang magiging concern sa concerns ni Lord? And this is my prayer, na maging kagaya tayo ni Isaiah na nung nagtanong ang Diyos, sino naman ang lalakad sa lakad natin? Sabi ni Isaiah, here I am. Send me. Ako po, magiging concern sa concerns nyo. At if you will be a part nitong dream ng church, to saturate the whole town
of San Jose, per barangay may gawain, then you are one of, kagaya ka ni Isaiah na nagsasabi, Lord, here I am. Gamitin niyo po ako. Gamitin niyo po ako. Majority may kanya-kanya concern sa buhay. Hayaan niyo po na ako ay maging isa sa iilan na concern sa concerns mo. Kung nasa kaharian ng Diyos ang puso mo, nandun ang kayamanan mo. Kaya ang pagbibigay mo ay nagpapakita din kung nasa ang puso mo. At kung wala sa kaharian ng Diyos ang puso mo, nalulugi ka ng malaki. Bakit? Kasi wala kang inipon sa daratnan. Wala kang inipon sa langit. Ay nasaan? Lahat na ipon sa iiwan. Ulit-ulitin ko, huwag mong paghandaan itong buhay na iiwan din naman. Isipin mo rin at paghandaan yung buhay na daratnan. Matthew 6:20, sa halip ay mag-impok kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at kalawang ay hindi makakapanira, at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nakapanloloob at nakapagnanakaw. Yes, nakakapag-accumulate, nakakapag-ipon ng kayamanan sa langit, and you can only do that sa pagtatanim, sa pagsusupport sa pinagagawa ng Diyos, by being concerned sa concerns ni Lord. Hindi ako mananawang ipaulit-ulit sa inyo. Hindi yan, lahat ng pinagmamalasakitan mo rito sa lupa ay iiwan mo. So kailan ka magiging concerned sa concerns ng Lord? Kailan mo rin naman paghahandaan ang buhay na daratnan? Huwag masyadong mag-focus sa buhay na iiwan din naman. If you really want to taste and see the goodness of God, kayo'y magtanim. And do this intentionally. Taniman mo ang concerns ng Diyos. Maging part po tayo ng expansion ng kingdom ni Lord. And believe me, you will taste and see that the Lord is good. Amen. May I invite everyone to stand up, please? Pangako ng Diyos to those who will do the Great Commission, to those who will do the winning souls and making disciples, to those na kikilos at gagawa para mas marami ang makakilala sa Diyos. Anong pangako niya? Surely, I am with you always up to the very end of age. At alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Alam niyo kung ano yung ini-impress ni Lord sa akin ngayon na ibig sabihin yan? Sasamahan ka raw niya hanggang sa kahuli-hulihang panahon eh. At ang pagsama ng Diyos, yun na yata ang pinakamasarap. Hindi yata eh. Yun na talaga ang pinakamasarap. Ang pagsama ng Diyos. Kaya, if we're going to relate that promise of God to our topic tonight, ito lang masasabi ko eh. As we do the Great Commission, as we go win souls and make disciples, you will definitely taste and see that the Lord is good. Kasi sasamahan ka niya. So once again, tonight, sino po rito ang gusto niyang makita at matikman ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? I want you to close your eyes. I want you to bow down your head. May panawagan po ang Diyos sa ating lahat ngayon. At habang nakayuko at nakapikit ka, ako po'y naniniwala ang kakausapin ka ni Lord ngayon. Alam ng Diyos na may kanya-kanyang concerns ang mga tao. May kanya-kanyang gustong gawin, may kanya-kanyang gustong itaguyod, may kanya-kanyang gustong iayos. Kanya-kanyang plano. And once again, tinatanong ng Diyos, sino naman ang magiging concern sa concerns ko? Sino naman ang mag-a-assist? Sino naman ang tutulong? Sino naman ang mag-finance? Sino naman ang magtatanim sa concerns ko? So tonight,
I believe that the Lord is talking to you personally. Sinasabi niya sa iyo, anak, you can be part of this. You can be one of this. At lagi kang may pwedeng itanim. Lagi at laging may pwede kang iambag. Lagi at laging pwede kang makabahagi nito. You can be a big help. You can be one of the volunteers. You can be one of the coordinators sa barangay mo. Or you can help kahit sa simpleng pangmeryenda. You can be a part of this. You can be one of those who will pray ng tuloy-tuloy. You know how to play the guitar, you can be a part ng gawain sa bawat barangay. You know how to sing, you can be one of those who are singing for God. Lagi at laging meron kang pwedeng itanim. Lagi at laging pwede kang may iambag. So pwede ba, habang nakayukot, nakapikit ka ngayon, pwede bang i-commit mo kay Lord una ang iyong buhay? Secondly, pwede bang i-commit mo kay Lord yung gusto mong itanim, yung gusto mong iambag, yung gusto mong maging way mo ng pagbabahagi ng iyong buhay, ng iyong sarili sa expansion ng kingdom ni Lord? And lastly, pwede bang sabihin mo, Lord, kung naghahanap po kayo na magiging concern sa concerns nyo, count me in, Lord. Here I am. Send me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we pray na sa gabing ito, as we commit our lives to you, as we say yes sa panawagan mo, Lord, sa aming pagtatanim ng aming buhay sa kosmo, salamat. Kasi naniniwala po kami sa iyong salita na ang binhi ay kailangang mamatay. Pag ito'y itinanim, kailangan itong mamatay. Mamatay sa kanyang sarili. At kapag katapos ng kamatayan sa sarili, doon pa lamang magsisimula ang pagsibol. Doon pa lang magsisimula ang paglago at bubunga ng tig-100, tig-200. Lord, here we are, your church. Itinatanim namin ang aming mga buhay. Itinatanim namin ang aming commitment. Itinatanim namin ang aming talents. Itinatanim namin ang lahat ng anumang meron kaming pwedeng itanim, pwedeng iambag. Here we are, Lord. Send us. Itanim niyo po kami. Itanim niyo po kami. Itanim niyo po kami sa aming mga barangay. Itanim niyo po kami sa aming mga lugar na kinabibilangan. Itanim niyo po kami sa community. Send us, Lord. Thank you, Lord. And Lord, hayaan niyo pong maranasan ng bawat isa ang pangako mo na as we do the Great Commission, you will be with us up to the very end of age. As we do what you want us to do, you will let us taste and see your goodness. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you.